Hi everyone, this is Babski. Welcome to my channel. Please like and subscribe. Maganda at malamig na araw sa ating lahat. Nakita niya na ba o nakapunta na ba kayo sa Niagara Falls? If you haven't seen yet the most popular landmark in North America, samahan niyo ako sa araw na ito dahil bibisitahin natin ang the most visited attraction here in the boundary between the USA and Canada. Ito ay ang talon sa Niagara City, Ontario, isang iconic at epic na natural wonder dito sa North America. I purposely came here in Toronto para bisitahin na aking mga kamag-anak, specifically yung mga close cousins kong nag-migrate dito. Medyo madami din sila at nagkikita-kita kami during the occasion of celebrating the birthday of my deceased brother who went ahead of us more than a decade ago. And while here, syempre, I took the opportunity to visit places na kadalasan pinupuntahan ng mga turista at mga dayo o bisita. In short, namasyal ako sa mga sikat at katangi-tanging attractions na dito lang sa Toronto, sa Ontario o sa Canada mo lang makikita. Nagbibiyahe na tayo papunta sa border ng Canada at USA. From our jump-off point sa Markham, we are now in Highway 401 going south. Madadaanan natin dito ang mga suburb ng Scarborough, ang City of Mississauga, Burlington, Hamilton at St. Catharines. Thence to the City of Niagara. Kahapon ay nagkaroon ng tinatawag na snowstorm dito sa Toronto. Napakalakas ang snow shower na sinamahan ng malalakas na hangin. Kaya makikita nyo sa tabi ang mga piles ng snow that were plowed to clear the highway. Ayan, makikita nyo sa tabi-tabi, yung tambak na nyebe. Welcome to Niagara City. Time now is 4:50 ng hapon at medyo dumidilim na. Yung nakikita nating tower sa kaliwa ay ang tawag na Niagara Falls Observatory Tower. Pero before tayo bumaba para tingnan ang waterfalls, maglibot muna tayo at bisitahin natin ang mga iba't ibang attractions dito. Hintayin din natin na dumilim kasi mas maganda ang point of view ng waterfalls kapag gabi, gawa ng mga lights. Hindi nga lang natin mahintay ang fireworks display kasi 10 o'clock pa ito ng gabi. It will be too late and very cold by that time and we still have 2 hours back trip to Toronto kaya hindi na natin hintayin yung fireworks. Akala natin ay umuulan kasi basang-basa ang kalsada at mga paligid. Yun pala, mist ito galing sa waterfalls. As the water drops to the bottom ng falls, it creates mist and vapors na nagkakalat sa buong paligid nito, lalo na sa direksyon ng hangin. Kaya kita mo ang mga tao na balot ng winter attire at yung iba ay naka-raincoat pa. Nandito na tayo sa kalsada tabi ng waterfalls. Ang mga puno, halaman at mga structures ay balot ng nyebe. Ito yung effect ng mist. Tumitigas agad at nagiging yelo, gawa ng napakalamig na panahon. Guys, nandito na tayo sa tinatawag na Cavalcade of Lights. Ito ay isang annual na display dito sa Niagara tuwing holiday season o Christmas. Featuring display of dazzling lights in many forms kagaya ng animals, arts, cultural symbols at iba pa. Nagiging winter wonderland ang mga kapaligiran pag napailawan na ang mga ito, lalo na pagdating ng gabi. At tingnan nyo yung lake sa kaliwa. Some portions have already frozen. Kapag tumigas na lahat yan at kumapal, sigurado ko may mga magi-skating dyan. Hindi pa gaanong madilim kaya di pa kaaya-aya ang mga lights na nakikita natin. Ang ganda siguro tingnan ito kapag madilim na.
Nandito tayo sa area na tinatawag nilang amusement park. Maraming activities dito para sa mga bata. Ang itsura nito ay parang red district sa atin. Pero amusement center ito kung saan maraming laro para sa mga bata. At siyempre, para na rin sa mga isip bata. Halika, puntahan natin ang Niagara Falls mismo. Napakalamig talaga na nanunuot sa mga kalamnan natin. Ang Niagara Falls ay gawa ng group of 3 waterfalls at the southern end of Niagara Gorge. Sakop ito ng border between the Canadian province of Ontario and the US state of New York. Ang pinakamalaki sa tatlong waterfalls ay ang tawag na Horseshoe Falls, which straddles the international border of the two countries, US at Canada. It is also known as the Canadian Falls kasi majority part nito ay nasa Canadian part. Ang dalawa namang mas maliit na falls ay ang American Falls at ang Bridal Veil Falls na sakop ng US. Mas maganda ang point of view ng mga waterfalls kung nasa Canada side ka nakapwesto. Gawa ng mas malawak ang sakop na makikita mo sa Canada POV. Ang Horseshoe Falls naman ang pinakamalaki at most powerful as measured by its flow rate. Ang Niagara Falls ay 27 kilometers northwest of Buffalo, New York at 69 kilometers southeast of the city of Toronto ng Canada. It is located between the cities of Niagara, Ontario and Niagara, New York. At isa sa most captivating natural phenomena nito ay ang constant spray ng mist na resulta ng pagbagsak ng tubig sa ilalim ng falls. Ang mga mist na ito ay binabalot ang paligid ng matubig at mabasa na kapaligiran. Nagre-resulta din ito ng mga rainbows na nagpapaganda sa tanawin sa talon. Kapag winter naman, kagaya ngayon, the mist generated by the falls freezes, creating stunning ice formations and bridges. Kaya makikita nyo ang mga paligid na balot ng niebe at yelo. Kapag kalagitnaan naman ng winter, ang ibang portion o kung minsan kapag napakababa ng temperature, ang buong falls mismo ay nag-freeze at tumitigas. This transforms the falls into a magnificent icy spectacle. Ay, napakagrabe na lamig na waterfalls. Kaya pasok muna tayo dito sa building sa tabi. Ang tawag dito ay Table Rock Welcome Center. Basang-basa kasi tayo sa mist ng waterfalls. Magpainit muna tayo dito at picture-picture muna. One eternity later. Halika, balik tayo dun sa waterfalls. Ito na naman tayo at sinusubukan ng lamig ng kapaligiran para makita ang ganda nitong Niagara Falls. So guys, ito yung Horseshoe or Canadian Falls. Portion lang ang makikita natin kasi ang ibang portion natatabunan ng mist. Ito naman sa kaliwa niya ay ang Bridal Veil Falls. At yung maliit na yun na nasa malayo ay ang American Falls. At ito naman yung mga hotels, casinos at mga commercial buildings na nakapalibot dito sa Niagara Falls. At yung mga ilaw sa likod ay mga buildings na nasa US side. So guys, sa wakas, nakapasyal na rin tayo sa isang dream destination na parang fairy tale ang dating. I hope nag-enjoy kayo sa pamamasyal natin kung di pa kayo nakapunta dito. I hope na itong vlog na ito ay makapagbigay ng konting kasiyahan at kaalaman kahit nasa video man lang. And I also pray that someday ay makakarating din kayo dito. It has been a privilege and an honor for me to have been given the opportunity to see this natural wonder. It is an unforgettable and a dream come true experience for me. Thanks for joining me in this fairy tale trip. Ito ko natapusin ang aking vlog. Thanks for watching. Hanggang sa susunod mga kaibigan, sana huwag kayong magsawang i-follow ang aking channel. Please like, share, and subscribe. At i-click na rin ang bell para sa mga sumusunod ko pang mga videos. God bless us all!